Hindi ako ang una. Siya ang una. Nanap kita kanina sa bigas. Sakit ba ka? Noong ano, Kay ba? mga pagpapasalamat ko po, mula po sa pamilya namin. Ang susunod po na pagpapasalamat ay galing po kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Noong Biyernes po ay tumawag siya sa akin. Itong nakaraan na Biyernes. Andito na ako sa Japan noon. Nagpwesto na kami, naghahanda kami para sa rally kahapon at para sa rally ngayong araw na ito. Tumawag siya sa akin. Ang una niyang sinabi ay, kamusta ka na? At ang una ko namang sagot sa kanya ay, nakalimutan mo ata ako kasi huli kang tumawag nung nakaraang Biyernes pa. Isang linggo na ang dumaan, ang chismis ko nagpatong-patong na. Nakalimutan mo ata ako. Tawagan. Sabi niya, pasensya ka na kasi minsan inuubos ni Veronica. Kasi meron lang oras kung kailan pwede tumawag. At kailangan na hatiin yun sa aming dalawang magkapatid. Minsan, sa sobrang daming good news ni Veronica, ni Kitty, ay nauubos yung oras sa tawag. At meron mga araw din na ayaw niya tumawag. Ayaw niya makipag-usap. Yung mga araw na yun, yung nakaraang linggo, ay dahil sa mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil sa mga eskandalo sa flood control at sa budget ng ating bayan. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa inyong lahat. Dahil alam ko, marami sa inyo ang maagang nagsimula ang kanilang biyahe papunta dito. Alas 4. Four pa kundikan. Balay. Walang tulog! Walay tulog. Walang kain, walang 4 a.m. Correct. Alas 4. Marami sa inyo ang nagmamadali, hindi na ang kalayo ang biyahe. Dahil mahal namin si BP Sara. Sa train station, dito sa Kida Station. Nandun po kami Shinkansen. sa baba. At kami mo ng taxi. Libre no. O man niya ako, sponsor. Asa? Ay, friend mo eh! Pwede na nga sa kwarta. Akong labuboy, ihalang ipon ko na alam. Yahan itong labubo. Yan ang gano'n ko. Isa na kong labuboy pa kayo nila. Nagkainginan kami, sabi ko, Ma'am, baba na kayo. Ako hinahanap ninyo. Sabi niya, nakagreen kasi siya. So, in-assume ko na rally siya. So, sabi niya, maganda sa Nagwapa na lang doon. Tapos, ako na siya. Lumabas na siya sa station. Lumabas na siya. Tapos, sabi niya, layo ka na ng layo namin. Sabi ko, kami din mga layo pa na. So, marami sa inyo ang nagsakripisyo para pumunta dito. Salamat, guys! Ayan. Salamat, guys! Worse na na. Grabe. Ay, same na sa ibang country. Ano po sa factoriality tayo? Gusto daw nila bigyan ng mas mahabang oras ang picture taking. Yan po ang instruction sa akin. Sabi ko kay Sarah, kung masyadong magandang,
Guwapa kay Kaday. Guwapa ka siya, no? Ang huling Guwapa kayo. salamat ay pagpapasalamat natin lahat sa ating Diyos. Dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama at para pag-usapan natin ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat sa trabaho na nakagawin sa kanila. Salamat po, Tay. Oh. Sabi ko nga po, ma'am, matagal na natanggap kung ano yung gusto ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, natanggap ko na siya, ma'am. President! President! Dapat tayo panalo naman na eh. Ngayon pa lang alam natin panalo. Dahil presidente na ka na mo. Ako ng update ng Lumaban lang ng papas sa kalaban mo. Paniguradong panalo na po. Marami po sa ating mga kababayan ang Meron ba silang ganyan? nagpapakita ng kanilang suporta. Dahil tulad ninyo na gumagawa sa buong mundo, iba't ibang lugar, gumagawa Big daw. ng mga Nakagastos. programa para ipakita Japan kasi eh. ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin po ang updates ng mga abogado. Dahil gusto po ni Atty. Nicholas Kaufman ay maintindihan ninyo kung ano po yung mga final niya nandoon sa loob ng korte ng ICC. Una po, ang final niya, pinakauna noon, ay ang question sa jurisdiction. Simple lang po yun. Sabi nung kasama namin kagabi sa Tokyo, sabi niya, naging abogado na kami natin kay Sara kasi iniintindi namin kung anong nangyayari sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong po tayo sa jurisdiction. Sinabi po natin, nag-imbisiga kayo, 2 taon na ang lumipas nang nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang nakalagay po sa inyong rules ay 1 taon lamang. Yan po yung sinasabi natin na kinupasyon natin ang jurisdiction. Saan yung kinukuha yung otoridad ninyo na mag-iimbestiga? Kasi wala kayong ginawa. Tapos bigla na lang, meron na silang mga complainants, meron na silang mga witnesses. Ang susunod po na kinain ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung interim release. Sa interim release po nakalagay sa Rome Statute ay ang isang akusado pwede ma-apply ng interim release bago ang trial. Nag-apply po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo tumagal lang kami. Piso to. Dahil nahirapan din kami humanap ng isang bansa na tatanggap sa kanya. At dahil wala akong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas noon na kausapin ko patungkol sa release. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Meron akong mga nakasama, nakilala noon sa pag-ikot ko sa Southeast Asia dahil sa Department of Education at dahil sa trabaho ko sa Office of the Vice President. So kailangan ko pa sila kausapin at kailangan ko pa sila paintindihin kung bakit kailangan namin, ang pamilya namin, ang tulong nila. Kaya medyo tumagal kami, pero nakahanap din kami
simpleng magtatago. Umuwawala na lang bigla. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay walang balak magtago. Kung maalala ninyo, nagdoon na kami Para ano sa pang 8 years old na. pwede na siyang mawala doon. Pero, anong sinabi niya? Noong gabi, na may miniting doon, mga kasama niya, mga abogado niya, andun ako, andun ang kanyang girlfriend. Sana all! Yun naman si girlfriend. Nagsasabi niya girlfriend. Sabi ng girlfriend niya sa akin, sabi niya kay Sarah, sabi niya, kumuha ka na ng private plane. Sabi niya, ilipat na natin siya. Diretso Davao. Sabi ko sa kanya, alam mo ma'am, wala naman tayong problema dyan. Magnakaw tayo ng private plane, mahirap tayo, mangutang tayo ng private plane. Kung magagawa natin yan. Ang tanong, ano ba ang gusto gawin ni President Duterte? Sabi ko, kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang gagawin natin. Sabi ni, tinatanong ko siya, sabi ko, ano ba gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Tapos sinasabi sa kanya, girlfriend niya, umuwi ka sa Davao. Huwag ka umuwi sa Manila. Ay sinasabi niya, ay ganun din yun. Kung uuwi ako sa Davao, pahabulin din ako doon sa Davao. Gawin natin na umuwi na lang sa Manila. May ticket na tayo, may schedule na tayo, umuwi sa Pilipinas. In fact, ang kanilang flight, noong araw na yun ay alas 4 ng hapon. Ang ginawa nila, lumipat sila sa madaling araw na flight para maaga silang dumating sa Pilipinas. Kaya itong tao na ito na sinasabi nila na hindi na namin makikita kung bibigyan namin ng interview release, ay gusto lang umuwi na Davao City. Wala itong balak magtago sa Africa, sa Antarctica, sa Alaska, kung saan man yan. Sa Japan. Pagka sa Japan yun, araw-araw ako dito. Wala siyang balak magtago. Dahil ang gusto lang Christmas niya daw mo. umuwi Joe. sa Davao City at gusto niya mamatay doon sa Pilipinas. Paulit-ulit yan sinasabi. Gusto ko umuwi dahil gusto ko doon sa Pilipinas pumatay. Yan ang kanyang habilin. Totoo yan, ma'am. Yan ang sinasabi namin. Human rights. Yan ang sinasabi namin sa ICC. Kinuha niyong 80 years old na. At sigurado kami, alam ninyo nung kinuha ninyo na may sakit yung 80 years old na kinuha ninyo. Paano namin nasabi? Kami nga na nanonood lang sa TV. Nakikita namin na hindi ka makalakad. Diba? Pinubuhat na siya ng 4 na tao. Tinulat na siya paakyat na aeroplano. So sigurado kami na alam din nila na ang kinuha nila ay may sakit. Kaya yun din ang sinasabi namin. Kailangan ibigay ninyo kung kayo ay para sa human rights. Kailangan maging humanitarian din kayo sa inyong desisyon sa interim release. Dahil itong akusado na ito ay kailangan niya na caregiver. Hindi siya pwede mag-isa sa kwarto. Example lang kung kayo, gaano na grabe, kailangan niya na assistant. Ang aking kapatid, si Kitty, ang trabaho niya yan ay kung ano ang pangangailangan ng tatay namin. Lahat ng pangangailangan niya. Ikan sa tina, sa buhok, sa manicure, sa pedicure, sa damit, si Kitty yan. Sasabihin niya ni Kitty, malapit na ang tiglamig. So, kailangan ng handa ng damit. At sasabihin niya ni Kitty, ilabas na yung mga hindi
yan ang trabaho niya. Lahat ng pangangailangan. Pagkain, tinatanong niya, PT, nag-PT ba? Lumabas ba? Naglakad ba? Ganun. Pagdating naman sa akin, ang trabaho ko ay puro lang politika at chismis. Sinasabi ko sa inyo. At pangatlo ay kamlay. Kasi si Kitty, ano pa medyo bata pa. So hindi siya open sa ang tatay niya ay madaming girlfriend. So yan lang ang tatlo sa akin. Ang una, politika. Tubig, ma'am. Uy, para sa mga ano. Parihat sa Bangat resign! Bangat resign! Masarap yan. Bigyan po ng kateki. Masarap yan, ma'am. Kateki! Handsome! ayan ba kayo? Parang siya is no birthday. Ah, Kateki na doon. Kateki na. Alas kateki. Naraisa ka kateki. Kateki. Yan ang boss ni Kateki. adlaw nanday. Ayun. Saan ako, sir? Where am I? Love life. Mambalangay. Agoy! Wala. Picturean, picturean. Wala pa hindi naman na sa pag-ibig. Ah, Oh, sige, Sarah, Donnie. Picture. Picture. Kabugay na lang yun. Tama na siya. God bless you. nabi tayo mamikpip. Balusi day ha, balusi yun. Dito ang labas ng tao, ah. Dito ang labas ng tao. Ngayon yung mga nasa gitna, umigaw ako yung mga camera. Yung pwede mag-picture sa mga tao. Ay, taga-picture. Asa na Ngayon pag wala, pinag-picture. Anong kontra sa barang? Asa naman, Vice? Asa naman din. Ay, maugit ay na, day. Asa daw? Ay, hala! Wala ka, day. Effective yun na, day! Dili, Duterte. Patanaw na ko, be! Hala, naanag yun! Tinuod na, day ba? Tinuod na, day. Tinuod na. Ano, be? Effective yun na siya! Tinuod na nga ba po? Ay, magbabaka. Day, dili makadool si Miko, anak. Pipi. Dili maka... Day, pang pikpikon ka, balusi ha, balusi. Kamon. Hindi nga, hindi pa. Huwag iyahaman ng kuan. Ayaw Pang, pagunitin yun siya. bawal na. Magpikpikon ka, balos day ha. Balos yun, balos. Oh. Lagani. Ayaw, balos yun. Ayaw ka pa.
tigbalos. So naaga hapon sa Tokyo ang namarang. Yan lang. Dahil karoon naman tigbalos. Correct! Nawak pa ko niya. Isa ganito pangalan? Ako, odo kayo doon. Out kayo ba? Hindi, ako tigbalos. Unya. Piso. Wala siyang plano ang layas. Gusto na niya ang pero alam niya na hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Na submit siya sa ICC. Siyempre, katungkol mo na karapatan ng akusado na sabihin Ayaw gawas pa. Ayaw ko anak dapat niya sabihin para sa kaso niya. ang wifi. So, kung sasabi talaga yan, at lalo na si President Duterte, Katong gidala na. sabi niya, kung ano yung nasa damdamin niya at nasa isip niya, gusto niya umuwi ng Pilipinas. Pero naiintindihan na yan, na kapag siya ay binigyan ng interim release, ay hindi siya makapag-uwi. Picture na unahin mo. Doon lang siya kung saan siya sinabi ng korte. Pangalawa, Pwede na dito ang interim release hindi binibigay kapag ikaw ay posibleng magtrete Okay na ako daw. Babapicture kayo. ng mga complainants at witnesses. At nakita na natin sa ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya tinidrete o nakaras o kung ano man ang ginagawa sa mga witnesses. Nakita natin yun nung nag-complain. Noong 2012, nagbukas na investigation ang Commission on Human Rights led by Chairperson Leia de Lima. Check ko ang kuan. Gwapo lagi siya live ni ako kay iPhone 13. Tanawa daw. Gwapo ni live siya kay siya ano. Tanawa dili sa imong phone. Feeling na ako mas gwapo na siya live. 13, kanya ang 16. Tanaw bro, gwapo live ang 13. Dili tanawa sa akin. Dili. Awa sa akin. Tokyo. Kami. Okay pa tayo. Hala! Wa na barang na ako gahapon day. Na, nabarang na ka. Na. Oh. Kinsa Joy sala. Si Miko yun pala na Tanawa daw. Dala pa silang bungo, Asa man na? buto, ano pa yun. Tinatawag pa lahat ng barangay captain ng Davao City. Tinanong lahat. Nag-investiga sila. Di ba na maon? Kaya nangyari ba sa mga Ilagin na witnesses? ano kayo balay kuan. 2070. Wala. Nagreklamo si Senator Wala Antonio dito kami. Llanes. Okay na. Ano dapat pipigil ninyo? Trillanes Pisot! Witnesses niya. Nagbukas sila ng Senate hearing. Pinakupo ang mga witnesses. Ano sinabi ni dating Pangulong Duterte? Sige, pabayaan ko sila. Mag-imbestiga sila. Sige. Anong gusto nila tanongin? Sige. Wala sa ugali niya o sa ginawa niya noon na makakapagsabi ang prosecution na gagawin niya yan ngayon. Hindi na niya ginawa noon nung siya ay presidente. Ngayon pa ba? Mahirap na paglakad. Ang susunod ay posible ka pa mag-commit ng iba pa krimen o itutuloy mo ang mga krimen mo. Hindi natin nakita kasi sinasabi ng prosecution, mayor siya eh. Binoto siya ng mga tiga-Davao City. So, posible siya ay itutuloy niya ang kanyang mga ginawang krimen. Pero nakita natin na hindi niya nag-oath si dating
friend si Baste. Mayor ng Davao City. Mayor, tapos Sabi ang vice niya, mayor. ayaw ko Si na ang Baste nasa mayor ng Vietnam. isang syudad Si ay Baste nandito sa nasa Malayo ang kulong. China ka Kaya hindi makatarungan yun para sa mga Baka sa China si Davao City. So ano po ba ang basihan ng ICC na hindi bigyan ng interim release? Wala na. Hindi yan tatakbo, hindi yan magtitreten ng witnesses, wala sa ugali niya, at hindi yan mag-commit ng iba pa kuno mga krimen. Dahil wala yan sa kanyang disposisyon, behavior, attitude, noon, lalo na ngayon. Ang gusto na lang niya ngayon ay makita ang kanyang mga girlfriend. Wala na lang ganit tatay. Beses, sinasabi ko sa inyo, tatlong bagay lang yan ang Liper sa iya. Alive. Siyang dugo. politika, chismis, Live. tsaka lakay. Isang beses sabi ko sa kanya, isang beses na tumawag siya, sabi ko sa kanya, sabihin mo nga sa akin kung ano yung mga pangalan ng mga girlfriend mo. Panigurado lang na nalista ka lahat. Badlong. Sabi niya, ito yung mga asawa ko, ito yung mga girlfriend ko. Sabi ko, kompleto na ba yung listahan na ito? Kasi, para pag nag-away-away sila, alam ko kung sino hindi kasali sa away. Badlungan. Oh, ma'am, at kabalo ka ba? Sorry, sana are the next. Bisaya na, Bisaya. Kasi sabi nila, paano mo ang charity mo? Galit yan sila sa amin lahat kasi sinabi nila. Alam mo ba, ma'am? Wala akong nakita girlfriend. Yung dating Pangulong Rodrigo na nagamit sa akin. Wala akong nakita ex-girlfriend ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung Kabidyohan natin yan. Ako na lang kay panalang tanawatan ang ganaon sana kung mag-view lahat mag-live ng sa ex-girlfriend niya, kusa silang umalis dahil ayaw na nila siya. Totoo yan. Totoo yan. Umalis na lang sila dahil ayaw na nila si Talo pala si Ruben eh. PRRD. Talo si Ruben. Wala kay tatay. In fact, yung mga ex niya, nag-iiyakan pa. Ngayon, dahil sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ma'am, nagpupunta ng dahil. At alam niyo ba, kung tinanong ko siya yan eh, Punta ng dahil. sabi ko, nung isang beses ko, bisita ako, harapan kami. Sabi ko, ano na Francis ko? Walang galing sa iyo ba? Lahat nakakamusta sa iyo, yung mga girlfriend mo. Lahat nakakamusta sa iyo. Lahat nag-aalala para sa iyo. Sabi ko, bakit ganyan? Bakit ako, yung ex-boyfriend ko, 30 years old, Asato na, asato na eh. naghiwalay noon, galit pa rin kayo sa kanilang tayo. Diba? Peter, Peter. Wala kami, ma'am. Kasi tinanong ko siya, bakit? Ito ang kusog daw ang lumay. Ano ba? ang babae. Kahit ano pa man yan siya. Kahit galing yan siya sa kung anong background, anong pamilya, anong trabaho niya, may trabaho siya, wala siyang trabaho, natapos siya ng pag-aaral, hindi siya natapos sa pag-aaral, sabi na ang babae, iisa lang yan. Lahat ng babae, prinsesa. Namomotivate si Tito. Namomotivate si Tito. Prinsesa! Babae, ganyan ko, babae. Prinsesa! Babae! Onya! Bisigatan. Oo nga, Ganyan ang babae.
Lloyd. Sabi niya, uy, may trabaho siya. Wala siyang trabaho. Sabi niya, basta lahat yan sila, prinsesa. So lahat yan sila para sa kanya ay Princess. nagsisilbihan. Hala. Unya. Babae ba yan si FL? Prinsesa na si First Lady. Penguin lang to, penguin. Sabihin sa inyong lahat, pero yan ang sabi niya sa akin. Dahil nakakalaga, Gentleman yun. bakit walang ex-girlfriend na galit? Na walang ex-girlfriend na nagsabi mayroon niya. Pilde si Ruben. Belde si Ruben. Pilde si Ruben, ma'am. Pagtulong sa akong papa, na anak ng mama, may abot na niya ngayon. Ulap. Kay Wanay Badlungon. Wala badlungon. Okay. Pero nasaktan na to, hindi naman siya ex-girlfriend. Asawa man siya. Ah, tama, tama. Nalipay noon siya. Wala. Wala ex si Robin. Wala. Again, good boy. Wala. Susubok kita. Good boy, good boy. Bakit tuluwanan ni Sharon Cuneta si Robin? Nagalit na. Nasuko si tatay. Tatay, nasuko. Tatay, tipo. Nasuko. Nasuko kay natumba. Nasuko. Laka. Laka. Nasabaan yung kay ni Uli. Nasabaan yung kaday. Yaga, yun ba? Makalingon. Distract daw siya sa kuha. Uy. Ay, gwapa magkukuday. Basta Davao, Bisaya. Wala, basta. Oh. Basta Davao, guwapag yun. Gwapa na, mabango pa. Okay, so yeah, guys. Ang pangit si Risa ka na. Abogado. Kaya ng abogado ay Wala, ayaw. pinapaintindi nila sa korte. Katingnan nyo na natin kung pwede pa ba mag-trial ang akusado. Kaya po, hanggang ngayon ay hindi pa ina-actionan yun na nag-file sila ng sinasabing competency. Tingnan natin kung ang akusado ay makapag-trial pa. Meron kaming mga expert, kumuha kayo ng mga expert at mag-litis tayo, mag-hearing tayo sa Ayaw, mama, magtandok. competency ng akusado na mag-trial. So yan po yung tatlo na mga pending na mga dokumento na hanggang ngayon ay inaantay ng abogado kung ano ang desisyon. Ang corruption, Tanggal na po dahil. Suko lagi ba? Guniti dyan, guniti dyan. Guniti. Dyan, guniti na. naglalang si ano. Kasi nga, Oh, guniti.
ipit. Duha ka Para dili ka kuan. Para di nang bi. Iipit yan siya, sir. ipit yung dalawa pa. Ay, mga sir, matumbag yapon na. Nahirapan na ngayon siya maglakad, kaya kailangan ng tulong. Buni. Okay? Okay na nakatay. Okay na sa tatay. Ang korupsyon ay pang-aabuso. Kahapon ba bignaw ko Ang kayo? mukha ng pamahalaan ngayon ay pang-aabuso at korupsyon. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pang-aabuso. Ikaw. I live you, clear no. Ang mga Tanaw na natin, akusado tanaw na natin. natin doon sa Pilipinas, meron sila mga Ay, karapatan. clear jurisdiction. Kapag ikaw ay akusado, may karapatan ka. Kapag ikaw ay may warrant of arrest, dinadala ka sa huwes. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may warrant of arrest, sa pilitan nilang kinuha Inidnap. sa ating bansa at dinala sa Hague. Hindi siya dinala sa korte doon sa Pilipinas. Kung nakikita ninyo ang footage noong araw na yon, anong sinasabi niya? Dalhin niyo ako before a Filipino judge. Before a Filipino court. Kasi yun ang karapatan ng akusado sa atin doon sa Pilipinas. At ang ginawa nila, kinidnap nila si dating Pangulo Duterte. Pang-aabuso. Di man si Bibian, 2 pisot bang to? Siya gyapon to oy. Charlie, good. Siya gyapon to no. Ano pa? Kung umakana, ilaharan na Ano pa ang kanyang para maano yung bangag-bangag person nila sa ano. sa bayan at sa taong bayan? Si Atty. Vic Rodriguez nagsabi na, magpag-practice ka. Kaya nga, Diba? Alam mo? Yes! Sabi niya tayo ni Vic Rodriguez, magpag-practice ka. Alam niyo po, sa oath ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo, napakasimple lang po kung babasahin ninyo sa Konstitusyon. Ang sabi ng doon, preserve and defend the Constitution, implement its laws, and consecrate yourself to the service of your country. Hindi lang basta-basta ko anong sinabi na hindi lang basta-basta ko anong word, salita ang ginamit. Ang sinabi doon is consecrate. Ibig sabihin yung kabuuan mo na pagkatao, hindi na yan sa iyo. Ibinibigay mo yan sa bayan. Kaya, kapag sinabi na magpa-drug test ka, hindi ka pwede humindi. Ikaw na presidente ka, ikaw na vice-presidente ka, hindi ka pwede humindi. Kaya kung sinabi nila, maalala na niyo noon, sabi ng mga congressman, may sira sa ulo, si Inday Sara. Ano sabi ko? Mag-neuropsychiatric exam tayo. Kasi hindi ka pwede na humindi. Kasi you consecrated yourself to the service to the Filipino people. bakit Kaya ayaw? hindi ka pwede humindi yan. Positive eh. Ang tawag dyan, betrayal of public trust. Pero, bakit sabi ni Claire Castro, hindi daw compulsory? Kung mapapansin nyo, sino na ba ang may oath na ganyan? Sa buong Constitution, Philippine Constitution, sino na ang may oath na ganyan? Dalawa lang, ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Na sinasabi mo, ibinibigay ko ang buong buhay ko at buong pagkatao ko sa bayan. Kaya kapag sinabi ng bayan, magpa-drug test ka, hindi ka pwede humindi. Kasi
Pero bakit nag-ano siya, ma? Sinabi ng bayan, magpa-neuropsychiatric exam ka, hindi ako pwede sumili. Kasi may tama na. Sasabihin ko lang yan. Hindi gaga. oo. Si ano yun? Sino? Kasi pagmamayari ninyo ako. May BBM, tsaka si ano? Kapag humili ka, Lisa Natas. Tanas. Sugod, Pangat Marcos! Parehas sila mag-asawa. Pangat Marcos! Tagalog. Marcos, Pangat. Betrayal. Pagtiwala. Marcos, Pangat, Pangat! Marcos, Pangat! Wow! Ang galing! Yan! Si Tagalog. Boy! Ano pa? Budol, Pangat Bumili Marcos! ka. Batigul. Pangulo ka. Dapat ang trabaho mo ay pasalakan ang buong budget. Dahil sa iyo yan ang galing. Ikaw ang nagsimula ng budget. Pinatawag ang lahat ng opisina ng Department of Budget and Management. Pinag-usapan ninyo kung ano yung budget. Ibibigay mo yan sa Congress, sa House of Representatives. Dadaan sa kanila yan, Senate at House. At pagkatapos niyan ay pipirmahan mo yan bago yan maging batas. Dahil ang pirma mo ang magbibigay dyan ng visa. Kung wala kang pirma dyan, hindi batas yan, hindi pwedeng gamitin ang pirma. Ibig sabihin, bago mo pirmahan yan, dapat binasa mo yan muli. Kasi kailangan mo tingnan kung yung budget mo na sinubmit ay yun ang lumabas at pinapapirmahan sa iyo. Pumirma siya ng budget na may mga blanco. Ayun, sa kayo no? Hindi pwede yun. Anong tawag nun? Buaya! Buaya! Crocodile! Magdanakaw! Ang orakot! Culpable violation of the Constitution. Ano sa Tagalog yun? Ah! Laban! Idol! Galing! Una, wala ka sila dyan. Kinuha ang budget sa pinya. Hindi talaga ako natatawa. Kasi si Ate Yunik, natatawa na rin. Malaking pita. Kinuha ang budget sa pinya. Sinasabi nila, tama yan, tama na kunin yan. Yung savings na sa pinya, kunin talaga yan dahil gagamitin yan sa mga projects. Hindi naman natin alam kung ano yung mga project na yun. So, kuha. Pagkatapos na yun, sinasabi nila, ay, ibabalik namin yung kinuha sa pinya kung nagamit sa DPWH savings. Paano nagkaroon ng savings? Na, unang-una, hindi ka pa nagsasabi kung ilan ang savings mo. Pangalawa, may deficit na tayo. Kulang nga yung pera. So, saan nagaling yung? Kung ano kaya, sinabi ko, hindi na siya nahihiya sa panliling ng pambubudol sa mga tao. Ano siya gnong? Na, ano na tawag? Ang tawag ko kasi sa kanila ginagawa, pyramiding. Scammer. Tapos, okay, whatever dito, dapat na sa Department of Education. Kung maalala ninyo, ay nag-design ako sa Department
Education noong 2023. July 2024, nag-resign ako sa Department of Education. Ano yung isang rason sa sinabi ko? Ang sinabi ko doon, wala namang ibang nagdidesisyon sa budget eh. Si Martin Romualdez lang at si Sandy Ko. Sino ba? Tama din ka dahil. Diba? Nung nagsalita ako ng ganon, hindi sila sumagot, hindi nila dininay. Ang sinabi lang ni dati ko, shiminit siya dyan. Shiminit ka, hindi ka makauwi ng Pilipinas dahil nilutsunin ka dito. Sabi ko, ang ginawa nila sa amin, sa Department of Budget, sa Department of Education. Unang taon, sabi nila, kami ang magsasabi, House of Representatives ang magsasabi kung saan dito pupunta ang school building program. Sabi ko, hindi pwede, may department order kami eh. Kailangan nyo sundin yung mga requirements. Sa susunod na taon, ayaw na nila sundin yung requirements. Ano ginawa nila? Pinaghati-hatian nila per legislative district, in-attach nila yung paghati-hati nila sa budget. Kaya nung lumabas sa budget, nandun na ang listahan. At kung makikita mo, iilang legislative district lang ang naghahati-hati sa budget ng Department of Education. At hindi lang yan. Nag-pyramiding pa sila. Sayang zero. Kinuha nila ang budget na repairs. Hindi ko na maalala, i-check ninyo ang data, sinabi ko na ito noon, parang maalala ko 4 billion. Nilagay nila kinuha nila sa repairs, nilagay nila sa school building program. Laki bito ko ninyo. Nilipat lang nila ang pera, walang bagong pera. Nilipat lang nila, dinagdag nila doon, tapos sinali nila sa pinagkati-hatian nila. July 2024, magsisimula na ang pakikipag-usap sa Kongreso sa budget. Hinihingan na ako ng signature na Undersecretary Chief of Staff namin. Sabi na pirmahan, kailangan mo mag-desisyon, pirmahan mo. Sabi ko, anong sinabi doon? Pareho din ba sa nangyari nitong nakaraang taon? Sabi, oo, ganyan din ang mangyayari. Sila din ang magsasabi saan pupunta na distrito. Sa cellphone mo. So sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi ko kaya pumirma. Sabi niya, ano ang gagawin mo? Hindi ka pwedeng umalis. Dahil kapag umalis ka, babanatan ka nila. Sabi niya, hindi ka pa nga nakaalis, binabanatan ka na. Nakapanalo mo pa lang, lumabas na ang witness ni Trillanes at sinabi, kasama ka sa Davao Death Squad. Diba? Hindi nakaupo ka na cabinet secretary, lumabas na si Lisa Marcos at sinabi, you crossed the line. Sabi niya, kapag umalis ka dyan, yan lang yun ang nagpipigil sa kanila. Yung posisyon mo sa DepEd ang nagpipigil sa kanila na hindi ka tuduhan ng atake. Sinabi ko sa ISEC, sabi ko, hindi ko kaya. Okay na lang. Sabi ko sa kanya, hindi ko ibibigay yung pirma ko. I-impeach na lang nila ako. Yun nga ang nangyari. Hindi naman natin invento yun eh. Kasi November of 2023, nagsasabi na si Franz Castro, magbabayad kami ng impeachment. November 2023, nagsasabi na siya may impeachment kami. Wala silang kahit anong ebidensya. Kaya, di ba? Inatake na ang budget ng Office of the Vice President, nagbukas na sila ng hearing at lahat na para ituloy-tuloy ang pag-aatake nila.
na, ang sinasabi ko pa ulit-ulit, political scapegoating. Kasi pinagtatakpan nila ang ginawa nila sa budget. Pero dahil may Diyos, Yes! dahil sa kagustuhan ni BBM na sabihin kung ano yung gusto marinig ng taong bayan, ano sinabi niya? Mahiya naman kayo. Dahil sa kagustuhan niya na pataasin ang kanyang ratings, Bumagsak. kailangan niya sabihin ang gusto na marinig ng taong bayan. Hindi niya naisip na merong Diyos. So, yung ginawa ng Diyos, mahiya naman kayo, Ano yan? nilubog sa baha Oo, ang Pilipinas. grabe, nakita ko sa kanya. Sakba nilang At ngayon, lumabas na ang sa DPW. Basta ang buhaya lang kasi. Ayan, gawas na! sakban sila, sakban. Tumaas na ang tubig. Lockdown yung malaking sabay na kasi. Sandali, nakita niyo yung buhaya namin sa Davao? Wala pa, wala pa. Yung picture na malaki. Sa Sukudan Park. Ang buhaya ng kanilang lechon. Pero yung cake, nandiyan na yung Wala pa makita. doon na. Oh! Noong kami iniimbestigahan nila, ay wala silang pangalan na rason para ikulong ang undersecretary, si Yusek Lopez, ang Office of the Vice President, ikulong nila. Ngayon, na lahat nagsasabi, ay, contractor. Sinugod na sa Nagsasabi, ay, di ba ako? Malacanang. Nasinugod na nga daw eh. Siserte ko ang susi sa Sinugod na sa pagkuha ano. ng pera. Mga mga ordinaryong Pilipino lang yan or mga Umalis aktivista. ng bansa. Alam na, nandun Dahil na. daw mayroong heart Sakit. problem. And medical need daw. Ayan, oh, tignan mo. Inubos kasi ang Bakit pera. noon, nung Nasinunog okay na. na sila ng BBM, wala na ang problema sa puso. Bakit ngayon, biglang meron na ang problema sa puso si Zalito? Ano daw? Diba? Nagawa nila ng mga kidnap ng mga bata sa Turkey. At hindi yan gawa-gawa lang, may papel yan sa loob ng gobyerno ng Pilipinas. Wala na. Paano nila Picture na lang na siya. ng tao Lang siya. ang mga military para makuha ng bata sa Turkey. Nakuha nilang kunin Umuli na po. si dating Pangulong Picture po. Rodrigo Duterte sa Pilipinas ng sapilitan. Totog na po. Hindi nila mapabalik si Zalito sa Uy, ang Bakit? Hindi nila magawang ipasok sa ang Malacanang. election unit Inano lang, ng sinunod. House of Representatives si Martin Malacanang. Romualdez. Sinunog na. Bakit? Kasi hindi siya sincere. Hindi Nag-po ng mga tao sa siya yahan. tapat sa kanyang mga dapat gawin. Unang-una, hindi na kanya alam kung ano gagawin. Kaya yung isa doon nila. Pangalawa, hindi pa siya tapat sa kailangan niyang gawin. Yan ang kalagayan ng ating bansa ngayon. GNA. Yan ang Sinunog na. pagkakamali Sinunog. natin. Balikan niya. Noong 2025, sinasabi ko na meron tayong pagkakamali sa pagpili ng ating mga leaders. Ngayon, nakikita na natin kung ano yung nangyayari kapag mali na leader ang pinipili natin sa ating bayan.
Meron ako sinulat para sa bayan. Ayan na, ayan na. Dahil Kanta tayo. paniwala ko, mas naiintindihan ninyo kung ano yung sa loobin ko, kung isisulat ko siya. Wow! Woo! Ayan na, kanta na tayo. Pero si Paul, ang ilong Ayun yun. Nasa po agad kayo mga tao. Uy! Deserve, oy, Diyos ko. Uy, ginoo ko. Makabit na noon ko na libat ang balibig. Ayan po. Buti na wala pamilya sa Pilipinas na. Ay, sige, jojo ka. Ay, nakadiro. Kadino, sige, jojo ka. Bakit kinukuha din tayo naman kasi Sino bang kumukuha? Wala pa naman. Sino bang kumuha niya? tulungan niyo ako ha. ayun, Tulungan ko. Sa dilim tayo sinilang. Sa hirap tayo nagturusa. Wala, usba sa ito. Bago na po niya. Usba sa balik doon. Wala ka record man. Usba ganyan sugod doon. Sa dilim tayo sinilang. Sa hirap tayo nagturusa. Sagana sila sa kayamanan, taong bayan, nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mamatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, umabangat. Mga sakit, luhin na. Mga bulok na pangako. Palasyo, pinatong sa ating buto. Krimen, itinago sa kasinungalingan. Kalayaan at pinagpalit sa mundo. Kami ay apoy na hindi Kani mo gandok ko. bakit na matapang sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakit, durugin na. Taas noo, humahakbang. Huwag lumuko kailanman. Bawan kayo. Ay, ko anong ano ha?
Ihanda lang namin doon sa labas. Pilipino. Maraming salamat, Vice President Inday Sara Duterte. Isang proud siya muna sa lahat ng ating mga speakers. Ito po, sa harap nakaharap sa ating natin. Oh, ano? Security. Para uwi na tayo. Excuse mo sa akin. Wala pong aakyat sa stage.